Noong unang panahon, sa kalangitan ng sinaunang Pilipinas, may 7 buwan na nagbibigay liwanag sa gabi. Sabi ng matatanda, si Bathala mismo ang lumikha ng mga ito upang gawing mas maliwanag at mas kaaya-aya ang mundo tuwing gabi. Ang langit noon ay parang disco ball, hindi na kailangan ng kandila, wala ng brownout. Ngunit sa ilalim ng dagat, may isang nilalang na hindi mapakali. Isang dambuhalang serpiente, isang dragon ng karagatan. Si Bakunawa. Noong una, tagahanga lang siya ng mga buwan. Pinagmamasdan niya ang kanilang kagandahan mula sa malalim na tubig. Parang isang stalker na hindi pa handang magpakilala. Isang gabi, hindi na makapagpigil si Bakunawa. Umangat siya mula sa dagat, bumuka ang kanyang higanting bunganga, at kinain niya ang unang buwan. Nagising ang mga tao kinabukasan, nagkamot ng ulo at nagtanong, Hoy! Pan kulang yung ban kagadia? Sunod na gabi, umakyat na naman si Bakunawa at isa na namang buwan ang nawala. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa 6 na buwan na lang ang natira. Dito na nagpanik ang mga sinaunang Pilipino. Kung magpapatuloy ito, wala nang matitirang ilaw sa gabi. Wala nang moonlight para sa mga ligawan sa dalampasigan. Nang subukan lunukin ni Bakunawa ang panghuling buwan, nagkaisa ang buong bayan. Pinagtulungan nilang sigawan, pukpukin ng mga kaldero't kawali, at gumawa ng napakalakas na ingay para matakot siya. Hoy, Bakunawa! Luwa mo yan! Ayaw namin ng blackout! Ibalik mo ang ban bago ka namin lutuin. Sa sobrang ingay, nasamid si Bakunawa at niluwa ang buwan pabalik sa langit. Mula noon, tuwing nagkakaroon ng eclipse, ginagawa ng mga tao ang parehong ritual. Nag-iingay, nagbabanggaan ng kawali, at sigaw ng sigaw para wag tuluyang mawala ang buwan. Ayon sa alamat, si Bakunawa ay isang dambuhalang serpienteng may maladragong katawan, pulang dila, at bungangang kasing laki ng lawa. May iba't ibang bersyon ng kanyang itsura. Minsan may pakpak, minsan may paa, pero palaging gutom sa buwan. Dahil sa impluwensya ng iba't ibang kultura tulad ng Hinduismo at Budismo, minsan ay inihahalin tulad siya sa Naga, si Haru o si Ketu, mga nilalang na may kinalaman sa mga eclipse. Ngunit sa puso ng mga Pilipino, si Bakunawa ay isang orihinal na halimaw na may sariling kwento. May ilang alamat na nagsasabing hindi lang basta gutom sa buwan si Bakunawa. Meron siyang malalim na dahilan kung bakit niya gusto lunukin ang mga ito. Una na rito, pag-ibig na sinira. May isang bersyon kung saan umibig si Bakunawa sa isang mortal. Pero dahil hindi tinanggap ng lipunan ang kanilang pag-iibigan, sinunog ang bahay ng dalaga. Sa galit ni Bakunawa, sinubukan niyang kainin ang langit bilang paghihiganti. Pangalawa, pagdadalamhati. Sa ibang kwento, ang 7 buwan ay parang mga kapatid ni Bakunawa. Nang mawala sila, sinubukan niyang kunin sila pabalik sa kanyang tiyan upang hindi na sila mawala. At panghuli, isang pabuyang mundo. May sabi-sabi rin na may ibang Bakunawa na naglalakbay sa langit. May dalang isang isla sa kanilang likuran kung saan may mga tao nakatira din dito. Parang isang lumilipad na mundo. Kahit lumipas na ang maraming siglo, hindi pa rin tuluyang nawala si Bakunawa sa imahinasyon ng mga Pilipino. Makikita siya sa mga sining, kanta, laro, at maging sa mga modernong laro
tulad ng Everwing at Ragnarok Online. At syempre, tuwing may eclipse, may ilang matatanda pa ring sumisigaw ng Ibalik mo ang buwan, Bakunawa! at kahit alam na natin ngayon ang scientificong paliwanag sa eclipse, hindi natin maikakaila, mas masaya pa rin ang alamat. Sa panahon ngayon, kung biglang makita natin ang isang dambuhalang dragon serpiente na lumulutang sa langit, ano kayang gagawin natin? Mag-iingay pa rin ba tayo? O baka naman mag-livestream agad para sa content? At paano kung hindi na buwan ang trip niyang kainin? Paano kung mga ilaw na sa syudad o mas malala ang ating wifi signal? Baka panahon na para maghanda ng mas matinding depensa. Baka hindi na sapat ang kawali at sandok. Pero hanggang sa dumating ang araw na yon, tuloy lang ang ating pagsasaliksik at pagpapalaga sa ating alamat. Dahil kahit lumipas ang panahon, hinding-hindi mawawala ang kwento ni Bakunawa, ang gutom na halimaw na muntik nang nakawin ang ating buwan. Dito na nagtatapos ang ating pagtalakay sa kwento ni Bakunawa. Paano kung biglang lumitaw si Bakunawa sa kalangitan ngayong gabi? Susubukan mo bang makipag-usap at alamin kung bakit siya bumalik? O may iba kang plano? I-comment mo sa baba ang sagot mo. At kung nag-enjoy ka, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong misteryoso at mitolohikal. Bantayan ng langit, baka may gutom na halimaw na nag-aabang.